1 Kings chapter 19. Basahin po natin muli ang whole chapter. Sana po yung mensahe ng inawit ng choir ay naging pagpapala sa ating lahat. At tayo po ay mamuhay na may kapanalan, malinis na pamumuhay, kaya dalisayin mo. So, magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 21. 1 Kings chapter 19, verse 1. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and Bidal how he had slain all the prophets with the sword. Verse 2 kayo po. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I make not the Lord as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that he arose and went for his life and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. Verse 4. But Cain saw when a day's journey into the wilderness, and came and sat down under the juniper tree, and he requested for himself that he might die, and said, It is enough, thou, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, Arise and eat. Verse 6. And he looked, and behold, there was a cake in hand of the host, and a cruse of water at his head, and he did eat and drink, and lay down again. And the angel of the Lord came again the second time, and touched him, and said, Arise and eat, because the journey is too great for thee. Verse 8. And he arose and ate and drank, and went to bed and loved me 40 days and 40 nights, and offered the law of God. And he came thither unto a cave, and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him, and said unto him, What doest thou here, Elijah? Verse 10. And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, torn down thy altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I only, am not, and they seek my life to take it away. And he said, Go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains and brake in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind, and after the wind an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Verse 12. And after the earthquake a fire, but the Lord was not in the fire, and after the fire a still small voice. And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out and stood in the entering in of the cave. And behold, there came a voice unto him, and said, What doest thou here, Elijah? 14. And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, torn down their altars, and slain their prophets with the sword. And I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. And the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. Verse 16. And Jehu the son of Nimshi shall thou anoint the king of Israel, and Elisha the son of Shaphat, and Abel-Meholah shall thou anoint to be prophet in thy room. And it shall come to pass that him that escapeth the sword of Hazael shall Jehu slay, and him that escapeth from the sword of Jehu shall Elisha slay. Verse 18. Yet I have left 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. So he departed thence, and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he with the 12. And Elijah passed by him, and cast his mantle upon him. Verse 20. And he left the oxen, and ran after Elijah, and said, Let me, I pray thee, kiss my father and my mother, and then I will follow thee. And he said unto him, Go back again, for what have I done to thee? Verse 21, altogether ready, read. And he returned back from him, and took a yoke of oxen, and slew them, and put one of theirs with the strands of oxen.
and gave unto the people, and they did eat. Then he arose and went after Elijah, and ministered unto him. Tayo po lahat ay umupo, kumiti, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay muli lumalapit sa inyong pong harapan. Nagpapakumbaba at humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Wala kaming may tatago, lahat ng aming mga pagkakamali, pagkukulang, kasalanan, ito po ay hayag sa inyo. Banal Espiritu, patawarin mo po kami. Pakalinisin mo po ang aming pong buhay, gaya ng katulad na tinawag po kanina. Nawa kami po ay mamuhay na mayroon po kabanalan at makita po sa amin ang tunay na pagsunod sa iyong mga kalooban. Salamat sa umagang ito na kami po inyo pong ginising na mayroon pong malakas, malusog na pangangatawan. Salamat sa lahat ng mga biyaya na iyong pong kaloob. Salamat sa mga blessings. Salamat sa pag-iingat, kalakasan at kalusugan. Salamat din po sa inyong pong banal na salita na nagbibigay sa amin ng lakas, pumahamon sa amin na patuloy ka naming paglingkuran. At dalangin ko po sa umagang ito, itago mo po akong muli sa inyong pong likuran. Ikaw ang siyang makita, maluwalhati at maparangalan. Dalangin din po namin na patuloy mo po ipagkaloob sa Jerusalem ang kapayapaan, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Salamat sa misyonary na nandun po upang ipangaral ang katotohanan, buksan ang puso't isipan ng mga taga-Israel. At salamat din po aming Diyos na patuloy po kayong tumatawag ng mga kalalakihan na magpapastor. At sa umagang ito'y dalangin din po namin na igawan mo po sa bansang ito ang patuloy na kapayapaan. Ilayo mo po ang bansang ito sa mga kaguluhan na maaari pong mangyari. At dalangin po namin ang inyong pong paggabay sa mga nanunungkulan na sila po ay manungkulan ng buong puso at may katapatan. Pagkalooban mo po sila ng knowledge at wisdom, pagkakaisa. Magtulungan po sila para sa ikasusulong ng bansang ito. Salamat po Ama, ibinabalik ko po sa iyo lahat ng papurit, pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po maupo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So dito po ay maaaring sa pasimula ng mga talata na ating pong binasa ay nakita po natin dito ang buhay po ni Prophet Elijah. Na talagang sinasabi po ni Prophet Elijah, siya po ay mayroong pagseselos doon po sa ating Panginoon sapagkat ang Israel nga po ay talagang tumalikod doon sa mga kautusan ng Diyos at talagang sinunog pa ang mga altar. Yun po sinasabi po dito. Sabi po dito sa verse verse 4, But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might die, and said, It is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. And as he lay and sleep under juniper. Verse 10. Okay, so yan po na sinabi po dito ni Prophet Elijah muna sa verse 4 na, For I am not better than my fathers. So, it is enough, O Lord, take away my life. Na talagang si Prophet Elijah ay meron pong, sabihin na natin, hinanakit baga. Diba? Bakit? Sapagkat sabi nga po sa verse 10, And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. So yan po na kung bakit nagnanais talaga si Prophet Elijah na siya ay kunin na ng Panginoon. Sapagkat ang ginawa nga po ng bansang Israel, tinalikuran ang Diyos at pinagpapatay pa ang mga propeta ng Diyos. Ganun pa man po mga kapatid, mga minamahal, hindi naman po lahat na naglilingkod ay katulad ni Prophet Elijah. So, titingnan po natin ngayon ang ginawa po ni Prophet Elisha. Yun po ang ating pong pag-aaralan, ang buhay po ni Prophet Elisha. So, ang title po ng mensahe ngayong umaga
ay Prophet Elisha. Ang pangalan po na Elisha, ang ibig sabihin po nito, God is salvation. Yun po ang ibig sabihin ng pangalang Elisha. God is salvation. At titignan po natin, tingnan niyo po yung verse 19. Sabi po ng verse 19, So he departed thence and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he with the 12. So ito po yung trabaho ni Prophet Elisha bago siya naging propeta. And Elijah passed by him and cast his mantle upon him. And then, ang sabi po dito sa 2 Kings chapter 2 verse 19 na nyo po, ang prayer ni Prophet Elisha, 2 Kings chapter 2 verse 9. And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Ask, so humingi ka, what I shall do for thee. Ano yung gusto mong gawin ko para sa iyo? Before I be taken away from thee. Bago ako kunin ng Panginoon sa iyo, bago ako dalhin doon sa kaharian ng Diyos. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Ito po ang hiling, request, or prayer ni Prophet Elisha, na talagang mahigitan pa niya ang mga ginawa ni Prophet Elijah. Maganda po ang ginawa po ni Prophet Elijah, at tunay na talagang nakakahanga ang mga ginawa niyang paglilingkod sa Diyos. Pero ang hiling po ni Prophet Elisha ay mahigitan pa niya. Hindi po masama na talagang mahigitan pa yung mga ginawa ni Prophet Elijah. So ang prayer na ito ni Prophet Elisha ay hindi para itaas ang kanyang sarili, hindi para sabihin mas magaling siya kay Prophet Elijah. Kaya mga kapatid, kung tayo po'y magpe-pray din na talagang madami tayo magawa sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, hindi po masama yun. Subalit huwag natin kakalimutan na ang Diyos ang naglagay sa atin at huwag natin itataas ang ating sarili. Mas maganda na mas marami po tayong magawa para sa Panginoon. Na bago tayo humarap sa Kanya, mas maganda na mas marami tayong magawa. At sa ating pagharap sa Panginoon, hindi tayo nakayuko, kundi kapag humarap tayo sa Panginoon, ay masasabi natin na tayo nakataas ang ating noo. Masasabi natin sa Panginoon, Panginoon, nagawa ko po ang iyong mga pinagagawa sa akin habang ako'y nandoon sa lupa. At sana sabihin nga sa atin ng ating Panginoon, well done, thou good and faithful servant. So yun po yung magandang marinig natin. So mga kapatid, mga minamahal, this morning, titingnan po natin ang mga ginawang paglilingkod ni Prophet Elisha. Tunay po na sa ating paglilingkod sa Diyos ay kailangan talaga na tayo buong pusong maglingkod sa Kanya. Yun po ang dapat makita sa atin. At tingnan po muna natin ang Acts chapter 20. Paano ba talaga dapat tayo maglingkod sa ating Diyos? So sa panahon natin ngayon, ang mga tao talagang die hard sa kanilang mga hinahanga ang mga politiko na talagang wala na silang ibang ipinupost sa Facebook kundi kung ano yung mga ginawa. So wala pong masama na i-post natin yung ginawa ng tao ito. Pero yung sobrang paghanga sa tao ito na para bagang siya na yung sinasamba mo. Diba? Yun po yung masama. That is idolatry. Parang dinodiyos mo na ang tao ito. So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po dito sa Acts chapter 20, tinan po muna natin ang Acts chapter 20, paano yung ginawang paglilingkod ni Pablo sa verse 19. Verse 19, nandiyan na ba kayo? Say amen? Serving the Lord with all humility of mind. So ito po yung hinahanap sa atin ng Diyos na paglilingkod, na talagang mayroong pagpapakumbaba ng ating kaisipan, pagpapakumbaba ng ating pagkatao, at ibig sabihin, makikita po natin dito na tayo po ay maglingkod sa ating Diyos ng buong puso at mayroong katapatan. So yun po ang nais ng ating Diyos. Ngayon po, balikan na po natin si Prophet Elisha. Sa kanyang paglilingkod, mga minamahal, ang sabi po ng verse 21, ito po yung napakaganda po dito eh. Sabi po ng verse 21, 1 Kings chapter 19, verse 21, And he returned back from him and took a yoke of oxen and slew them,
So pinagpapatay po ni Prophet Elisha ang kanyang mga alagang hayop. And then sabi po dito, and boiled their flesh, na pinakuluan, inilaga, sinigang siguro to, ano Kuya Abel? Sarap na sinigang, ano? So then boiled their flesh with the instruments of the oxen and gave unto the people. So bago po naglingkod si Prophet Elisha, nagkaroon muna ng balispitida. Nagpakain muna. So nung ako po ay tinawag magpastor, hindi naman ako nagpakain. Wala akong papatayin Baboy na kapitbahay meron. Okay? So ito po yung ginawa po ni Prophet Elisha, na pinatay niya ang kanyang mga alagang hayop, niluto at ipinakain sa mga tao, doon sa kanyang mga kaibigan, doon sa kanyang mga kamag-anak. So yun po ang ginawa, na talagang yung kanyang trabaho, kung nakita niyo po, ito po yung kanyang pinagkakabalahan, ito yung kanyang pinagkakakitaan, ito yung kanyang pinagkukuhanan ng kanyang kabubuhay, ng kanyang pagkain. So pero ang ginawa po ni Prophet Elisha, pinatay at niluto at ipinakain sa kanyang mga kasamahan. So mga kapatid, makikita po natin sa kanyang pagsunod sa Diyos, sa kanyang paglilingkod, na sinasabi ng mga talatang ito, kung ikaw ay susunod sa akin, no retreat, no surrender. So wala na itong atrasan, wala na itong balikan pa. So ito po yung pinapakita ng mga talatang ito, na talagang wala na siyang babalikan pang trabaho, sapagkat talagang totally iniwanan niya at talaga yung kanyang mga alagang hayop ay pinatay, niluto at ipinakain sa kanyang mga kasamahan. So sa paglilingkod ni Prophet Elisha, makikita natin talaga no retreat, no surrender. Tayo po ay itinulad ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus sa mga sundalo. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 3, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. So tayo po inihalin tulad sa mga sundalo. Ang mga sundalo kapag lumalaban, talagang no retreat. Hindi sila umaatras. Sabi nga, habang nasusugatan ay lalong tumatapang. Sana ay talagang ganoon ang mga sundalo ni Kristo, na talagang wala nang atrasan to. So ito po ang inaasahan sa atin, na kung tayo ay sasamba, wala talagang atrasan. Kung tayo ay maglilingkod sa Diyos, wala itong atrasan. Na hindi ibig sabihin nito na kapag kung kailan mo lamang gusto ay saka ka lamang pupunta ng bahay sa bahan, kung kailan mo lamang gusto ay saka ka lamang maglilingkod, kung kailan mo lamang gusto ay saka ka lamang makikinig, magbabasa ng salita ng Diyos. No retreat. Ganun po ang nais ng Diyos na makita sa atin, katulad ng ginawa po ni Prophet Elisha. No turning back. At ipinapakita po dito, no time for worldly things. So, inalis niya ang kanyang mga kabuhayan ito. So, ibig sabihin, hindi niya pinapahalagahan pa ang mga bagay na ito. Ayaw na niyang balikan pa ang mga bagay na ito. So, ako po ay may narinig na isang patutuo, I think isang pastor, sa kanyang pagpapastor, upang wala na siyang balikan. Ang ginawa po niya ay sinunog na niya ang kanyang mga diploma, sinunog na niya ang kanyang mga TOR, alam niyo ba TOR, transcript of records. So sinunog na niya para wala na siyang balikan pa. Sana all may babalikan. Diba? So yun po ang ginawa ng isang pastor, na talaga sa kanyang paglilingkod ay sinunog na niya ang diploma at ang kanyang transcript of record. So ito po ang ginawa po ni Prophet Elisha. Niluto ang kanyang mga alagang hayop. So no time for worldly things, na talagang inilalaan niya ni Prophet Elisha ang kanyang buhay para sa Diyos, sa Panginoon. And then makikita po natin dito sa ginawa ni Prophet Elisha, no, not taking thoughts for treasure. So hindi niya pinapahalagahan pa, hindi na niya iniisip pa ang mga kayamanan sa mundong ito. Hindi na niya hangad pa ang yumaman sa kanyang buhay. Kaya nga sabi ng isang pastor, we are called to preach, not to be rich. So sinunog, pinatay, ipinakain. Diba? So hindi na niya pinapahalagahan pa ang mga kayamanan sa mundong ito. Not taking thoughts for treasure, not taking thoughts for his life.
Hindi na niya iniisip pa kanyang buhay. Paano kung ako'y magutom? Ay wala na, naluto na, nakain na. Wala na akong natitirang isang alagang hayop pa. So hindi na niya iniisip pa ang kanyang buhay. Hindi na niya iniisip pa kung siya man ay magugutom. Sa kanyang paglilingkod sa Diyos, hindi niya yung kailanman iniisip. Bakit? Nakita niya kay Prophet Elijah. Diba? Natulog lang si Prophet Elijah sa Juniper tree. Paggising niya, ginising pa siya ng anghel ng Panginoon. At pinapakain pa siya. At pagmulat ng kanyang mata, sinabi dito sa atang mga talatang ating binasa, mayroong cake. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo, hindi talaga tayo gugutumin ng Diyos. Hindi tayo gugutumin. Nabasa niyo ba? Hindi ko na lang sampang banda yun dito. Basahin nga natin ulit na talaga siya'y pinakain ng Diyos at meron siyang natutulugan. Verse 6. And he looked and behold, sabi po dito, there was a cake baken. Talagang ipinaghanda pa po siya on the course and a cruse of water at his head. So, kumpleto po. Kung may pagkain, may panulak. Diba? So, kung mayroong isusubo sa bibig, ay meron din pong panulak. Ganun po mag-provide ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Kaya huwag po tayong matakot na tayo nandito sa bahay-sambahan na sasabihin ng ibang tao, magtatrabaho muna ako sa araw ng linggo kasi baka ako'y magutom ang aking pamilya. So kailanman hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Sabi nga po sa Psalms 37 verse 25, I have been young and now I am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. So kailanman hindi pinabayaan ang kanyang mga anak at hindi hinayaang mamalimos ng tinapay. So Elijah, not taking thoughts for treasure, not taking thoughts for his life, not taking thoughts for tomorrow. Kaya nga, pamaya makikita po natin na talagang ginawa ni Prophet Elijah, sumama kay Prophet Elijah. Kung saan ka pupunta, sama mo. May pagkain man o wala, basta ako isasama. So yun po mga kapatid, mga minamahal. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, wala akong PhilHealth, wala akong SSS, wala akong kahit anong insurance. Pero hindi ko na yan iniisip. Wala akong savings sa bangko, aking BPI ngayon, muli, ay zero balance. So this week, tayo po ay nag-deposit 5,000. Magkano natin sa aking bulsa? 100 pesos. So, hindi ko na yan iniisip. Alam ko, kakain pa rin ako. Punta lang ako kina Kuya Abel, kakain ako eh. Kahapon, nakapag-almusal, kina Brother Luis. Nakakasama pa si Brother Rocky. So, hindi ko na yan iniisip kung ano ang aking kakainin. Kung magkano man ang matira sa aking bulsa. So, 100 pesos. Ngayon, as in, walang wala. Pero ganun pa man, okay lang, walang problema. Hindi naman ako magugutom. Okay? So yun po makikita po natin dito. And then pangalawa, talagang no retreat, no surrender po si Prophet Elijah. Verse 21 pa rin po, makikita po natin dito, no reservation. Wala na talaga siyang inilaan pa para sa kanyang sarili. No reservation. Ang mga Kristiyano ngayon, mayroon pa silang reservation eh. Tika, baka mayroon ng gagawin sa linggo, hindi muna ako attend. Ay siya, niyagag ako ng aking kaibigan, magsuswimming. So hindi muna attend. So mayroon pa talaga silang reservation. Mga kapatid, mga minamahal, ang linggo ay araw ng Panginoon. Hindi ito para sa swimming, hindi ito para sa kaibigan mo, hindi ito para sa mall. Ito ay araw ng Panginoon, hindi ito para sa trabaho. Dapat ang ating pagsunod, paglilingkod sa Diyos kay Kristo, no reservation. Nakatulad ng ginawa po ni Prophet Elijah, na talagang makikita natin dito, no doubt about God's provision. Kailanman si Prophet Elijah ay hindi po siya nagduda, wala siyang pagdududa sa provision ng Panginoon.
Kaya nga, tingnan niyo po ang verse 8 and 9 ng 1 Kings chapter 19, verse 8 and 9. And he arose and did eat. Ito si Prophet Elijah pa po ito. And drink. So siya po ay kumain at uminom. So hindi talaga siya pinabayaan ng Panginoon. Maaring napatay ang mga maraming propeta at siya lamang ang natitira. Pero ganun pa man, hindi po siya pinabayaan. And went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. Verse 9. And he came thither unto a cave. So yun po, mayroon pa siya natutulugan. May natitirhan pa siya. And lodged there, and behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah? So, kung tayo po'y maglilingkod, susunod sa ating Diyos, sa ating Panginoon, huwag nating pagdudahan ang provision ng Panginoon. Kaya, tingnan nyo po yung 2 Kings chapter 2, verse 2, 4, 6, 2 Kings. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo kanina, na si Prophet Elisha ay talagang kung saan pumunta si Prophet Elijah, sasama ako. 2 Kings chapter 2, verse 2. And Elijah said unto Elisha, Tarry here, I pray thee. Sabi ni Prophet Elijah, dito ka lang, Prophet Elisha. Huwag kang umalis dito, for the Lord had sent me to Bethel. Ako ay pinapadala ng Panginoon sa Bethel. And Elisha said unto him, As the Lord liveth, dahil sa Panginoon ay buhay, and as thy soul liveth, ang iyong kaluluwa ay buhay, I will not leave thee, hindi kita iiwan. Sasama ako. So they went down to Bethel. So hindi siya nagtatanong, may pagkain ba? May mapapalawa ako? So hindi niya yun hinahanap kung ano yung kanyang makukuha. Basta sa kanya, magampanan niya, masunod niya kung ano ang kalooban ng Panginoon. Verse 4. And Elijah said unto him, Elisha, tarry here, dito ka muna. I pray thee, for the Lord hath sent me to Jericho. Ako ay sinusugo ng Panginoon sa Jericho. And he said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they came to Jericho. So sumama na naman si Prophet Elisha. Hindi niya iniwan si Prophet Elijah. Sasama ko kahit saan ka magpunta. Ito ang kalooban ng Panginoon. Verse 6. And Elijah said unto him, Tarry, I pray thee, here, for the Lord hath sent me to Jordan. And he said, As the Lord liveth, and as thy son, so liveth, I will not leave thee. And they two went on. So talagang walang iwanan. Pero si Prophet Elisha ay iniwan po ni Prophet Elijah. So si Prophet Elijah, hindi po siya nakaranas ng kamatayang physical. Siya po ay nirapture. So kinuha po siya, talagang may service pa. Libre ho ang palangit, hindi katulad ng itinuturo ng iba. May bayad. Sa iba talagang pinagtatrabahuhan. Si Prophet Elijah, sinundo ng chariots of fire and then horses of fire. So yun po ang sumundo. So libre po palangit. Kaya sa ibang relihiyon, gusto pa yung pagtrabahuhan, paghirapan, bayaran. So mga kapatid, mga minamahal, si Kristo ang daan, palangit, at ang kaligtasan natin, katiyakan ng langit ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, na namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. So mga kapatid, sa paglilingkod, no reservation. So ipinakita po ni Prophet Elisha, no doubt about God's provision. Hindi niya pinagdudahan ang provision ng Panginoon. No disbelief about God's protection. So hindi po niya pinagdudahan, hindi po siya nawala ng pananampalataya na kaya siyang ingatan ng Panginoon. Maaring maraming propeta na namatay, pero nandun po ang pananampalataya ni Prophet Elisha na siya po ay iingatan. So balikan po natin ang 1 Kings chapter 19, verse 9 and 10. And he came thither unto a cave and lodged there.
And behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah? So sa kuweba, maaaring sa kuweba po ay mayroong mga makamandag na ahas. Pero si Prophet Elijah ay iningatan ng Panginoon. Verse 10. And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thine prophets with the sword. So ganun pa man mga kapatid, sabi dito, and I only am left, and they seek my life to take it away. So, maaaring ito po'y nangyari sa ibang mga propeta, pero nananampalataya si Prophet Elisha na siya po ay iingatan ng Panginoon. At ang naging kamatayan po ni Prophet Elisha ay isang sakit. Sa sakit po siya namatay. Tayo naman po talaga ay nagkakasakit. Wala pong exempted sa sakit. Lahat tayo ay nagkakasakit sapagkat tayo ay humihina, patanda tayo. At minsan, ang sakit, kung bakit tayo nagkakasakit, ito dahil sa ating kasalanan. So, alam naman bawal, kakainin pa. Eh, sabi na isang kapatiran, kailan pa kakain kapag hindi na makakain? Eh, di kumain na kumain. So, yun po. So, no disbelief about God's protection, and then, no distrust about God's power. So, talagang nandun po ang kanyang tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Tingnan po natin ang 2 Kings chapter 13, verse 21. Ito po yung maganda pa. 2 Kings chapter 13, verse 21. Kaya nga sabi po ni Prophet Elisha, double portion of your spirit upon me. So yun po ang hinihingi po ni Prophet Elisha kay Prophet Elijah. Ganun pa man ang Panginoon po ang nagbigay nito sa kanya. 2 Kings chapter 13, verse 21. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Sabi po dito, and it came to pass, as they were burning a man, that behold, they spied a band of men, and they cast the man into the sepulchre of Elisha. So meron pong inilibing o itinapon doon sa libingan ni Prophet Elisha na isang taong patay na. And when the man was let down, so nung may tapon na ang taong ito doon sa libingan ni Prophet Elisha, and touched the bones of Elisha, nahipo lamang, napadikit lamang ang kamay ng taong ito, ng taong patay na, doon sa buto ni Prophet Elisha. He revived and stood up on his feet. Tingnan nyo, nabuhay pa ng taong itinapon. Nahawakan lamang ng taong patay na ito yung buto ni Prophet Elisha. Kasi nga po ang request ni Prophet Elisha ay mahigitan pa niya ang mga ginawa ni Prophet Elijah. So, kumbaga, ang kanyang request ay madami siyang magawa para sa Diyos, para sa Panginoon, para mga taong ito ay talaga maakay sa Panginoon upang ang mga taong ito ay manampalataya sa Diyos, sa ating Panginoon. Kung bakit yun po ang kanyang request sa 2 Kings chapter 2 verse 9. Diba? Nabasa na natin yung kanina. 2 Kings chapter 2 verse 9, double your portion. Tingnan po natin muli. Sa 2 Kings chapter 2 verse 9. Say amen kung nandiyan na kayo. So sabi po ng verse 9, and it came to pass when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for thee, before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of the Spirit be upon me. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana meron tayong desire na madami tayong magawa para sa gawain ng Panginoon. Ako talaga marami pang gustong gawin para sa gawain ng Panginoon. Kaya pinagpe-pray ko na talagang bigyan pa rin ako ng kalakasan, knowledge at wisdom. Bakit hinihiling ko ito? Upang magawa ko ang mga dapat pang gawin, yung mga kalooban ng Panginoon. So yan po, no reservation. Napakaganda ng ginawa po ng buhay ni Prophet Elisha. Last mga kapatid, mga minamahal, balikan po natin
ang 1 Kings chapter 19 verse 21 pa rin. So talaga sabi po dito, verse 21, "And he returned back from him and took a yoke of oxen and slew them, and boiled their flesh with the instrument of the oxen, and gave unto the people, and they did eat." So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin dito na talagang si Prophet Elisha sa kanya pong paglilingkod, no regrets. Manambahan ka, magpatuloy ka sa pagsamba, magpatuloy ka sa pagbabasa ng Bible, sa pagsunod ng salita ng Diyos, sa pagbibigay ng tithes and offering, sa pag-aakin ng kaluluwa, magpatuloy ka dyan, wala kang pagsisisihan. Wala tayong pagsisisihan. Wala akong narinig ng mga Kristiyanong tumayo dito sa unahan at sinasabi sa mga taong ako ay nagsisisi simula nung ako'y naging baptist, ako ay nagsisisi simula nung ako'y sumunod sa mga utos ng Diyos. Wala po akong narinig na ganong patotoo. At ako sinasabi ko po sa inyo, maaring wala man akong savings sa bangko, wala man akong malaking pera, talagang wala naman talaga. Wala akong magandang sasakyan, wala akong magandang bahay, ako ay naupa. Diba? So hindi po ako nagsisisi na ako po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ako nagsisisi na iniwan ko yung aking mga kaibigan, na hindi ko na nakakasama ang aking mga kaibigan sa inuman. Hindi ako nagsisisi na hindi ako nakakapunta sa mga magagandang lugar. So mga kapatid, mga minamahal, wala pong tumayo dito sa harapan, sa unahan, na nagsasabing siya ay nagsisisi. So no regrets sa paglilingkod po sa Panginoon. Ang sabi po ng 2 Kings, balikan po natin ang 2 Kings chapter 13. Basahan po natin ang verse 14 to 18. 2 Kings chapter 13. Tingnan niyo po ang buhay po ni Prophet Elisha. 2 Kings chapter 13 verse 14. Now Elisha was fallen sick, so siya po ay nagkasakit. Pero wala po siya binitawang salita dito na ako'y nagsisi. So now Elisha was fallen sick of his sickness, whereof he died. Siya ay namatay. And Joash the king of Israel came down unto him, and wept over his face. So dumating ang hari ng Israel, pumunta at nakiramay, noong si Prophet Elisha po ay may sakit, and said, "O my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof." And Elisha said unto him, "Take bow and arrows." And he took unto him bow and arrows. And he said to the king of Israel, "Put thine hand upon the bow." And he put his hand upon it. And Elisha put his hands upon the king's hands. 17. And he said, "Open the window eastward." And he opened it. Then Elisha said, "Shoot." And he shot. And he said, the arrow of the Lord's deliverance, and the arrow of deliverance from Syria, for thou shalt smite the Syrians and Aphek, till thou have consumed them. Verse 18. And he said, "Take the arrows." And he took them. And he said unto the king of Israel, "Smite upon the ground." And he smote thrice and stayed. So mga kapatid, mga minamahal, nagkasakit si Prophet Elisha at namatay, pero wala po siyang pinagsisihan. Hindi niya pinagsisihan na pinatay niya ang kanyang mga alagang hayop at ipinakain sa kanyang mga kasamahan. Hindi niya pinagsisihan na iniwan niya ang kanyang trabaho. Parang ito'y single, no? Brother Luis. Walang asawa, no? Walang binanggit eh. Sabihin na natin na talagang single. So hindi po niya pinagsisihan na siya po ay hindi nagkaroon ng asawa. At hindi ko rin naman po pagsisisihan din kung ako man po ay hindi magkaasawa. So mga kapatid, mga minamahal, no regrets. Yun po ang makikita po natin. Kaya nga po sa buhay din po ni Pablo. Sabi po ni Pablo, "I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept
the faith. So mga kapatid, hindi rin po pinagsisihan po ni Pablo at masaya nga po si Pablo sa paglilingkod niya kay Kristo sa ating Panginoong Jesus. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. So hindi siya nagsisisi si Pablo na kahit maraming tao ang gustong pumatay sa kanya, na siya'y inuusig, ikinukulong, hindi po siya nagsisi. So mga kapatid, mga minamahal, huwag niyo pong pagsisihan na kayo nandito lagi sa bahay-sambahan ng Panginoon kapag araw ng linggo. Huwag niyo pong pagsisihan na kayo po ay ngayon ay Baptist Christian. Huwag niyo pong pagsisihan na kayo po ngayon ay may Bible, nakikinig ng salita ng Diyos. Huwag niyo pong pagsisihan na kayo po ngayon nagsusuot na ng maayos kapag sumasamba. So wala po tayong pagsisisihan. Time will come, we shall reap if we faint not. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So mga kapatid, mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos kay Kristo, it is a privilege. Ito po ay isang napakagandang favor na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Isang pribileyo po sa atin na tayo sumunod sa mga utos ng Diyos. It is profitableness. Ito po'y talagang kapakinabangan para sa atin. Tayo ang makikinabang kung tayo po'y patuloy na susunod sa mga salita ng Diyos. Ito po'y ating advantage. Na balang araw makikita mo sa patuloy mong pagsunod sa mga utos ng Diyos ni Kristo, yung mga bagay na mahirap para sa iyo ay nagiging posible. At makikita mo balang araw, ang dami mo nang nagawa, ang dami mo nang naabot, ang dami mo nang nakamtan. So, aanihin mo yan balang araw. So, ito po ay profitableness. Ito po yung the precious thing. Ito po yung pinakamahalagang bagay na magagawa natin sa ating buhay habang nandito tayo sa lupa. Ang maglingkod sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Ang sundin ang kanyang mga salita. Ito ang ating katagumpayan. So, it is the most precious thing na magagawa natin sa mundong ito. Hindi po yung pagiging presidente, hindi po yung pagiging senator, hindi po yung pagiging engineer, hindi po yung pagiging doktor, hindi yung pagiging lawyer, kundi ito ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin habang nandito tayo sa lupa. Bakit? Ano sabi ng 1 Corinthians 15:58? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Sa trabaho, sa company, napakarami mong ginawang kabutihan. Pero kapag nagkamali ka dyan ng isa, lahat yun tamod na, lahat yun malilimutan na, lahat yun ay baliwala na. Magbabayad ka pa. Diba? Oh. Mga presidente, talagang dami naman, lahat naman may ginagawang kabutihan. Pero marami pa rin taong nagagalit, di ba? Kapag nakita may ginawang mali, tabon lahat. So mga kapatid, mga minamahal, this is the most precious thing na magagawa natin. Ang maglingkod sa Diyos, sundin ang kanyang mga kalooban. Hebrews chapter 6 verse 10. Ano ba sabi ng Bible? Sa Hebrews chapter 6 verse 10. Last na po, matatapos na po tayo. Kaya ako po ay hindi rin po, nagagawa nila mga bagay na gusto nila. Pero ang tanong, yan ba ay titignan ng Panginoon doon sa langit? So sa Hebrews chapter 6 verse 10, sabi po ng Bible, ng salita ng Diyos, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which ye have shown towards His name. So ang hindi po kalilimutan ng Diyos sa atin ay kung ano yung ating ginawa para sa Kanya. Kung ano ang ating ginawang paglilingkod para sa Kanya. So hindi titingnan sa langit, ikaw ba'y president? So kung ikaw ay president, dito ka sa malaking mansyon. No. Ikaw ba'y congressman? Ay siya, dito ka sa mayroong waterbed. Diba? So hindi po yan titingnan sa langit. Ang titingnan po sa langit kung ano ang ginawa natin para sa Diyos kay Kristo.
And then sabi pa po dito sa verse 10, towards His name, and that ye have ministered to the saints and do minister. So ang titingnan sa langit ay kung ano ang ginawa natin sa mga kapatiran. Tayo ba'y nakatulong sa mga kapatiran? Tayo ba'y naging encouragement sa mga kapatiran? So yun po ang titingnan. Maaring sinabi ng Bible na talagang tumulong sa lahat ng tao. Sinabi, pero ang titingnan sa langit ay kung ano ang ginawa natin na paglilingkod sa ating mga kapatiran. Yan po ang sabi ng Bible. Minister to the saints. O sino ba ang saints? Ito ba ang mga ribulto? Ito ba yung mga Diyos-Diyosan? Ang saints na tinutukoy sa Bible ay tayong mga sumampalataya kay Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, kaya ang paglilingkod sa Diyos sa ating Panginoong Jesus, no regrets. Amen. Yan ang titingnan ng Diyos sa atin pagdating sa langit. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ini-encourage ko po kayo na sana patuloy niyo pong ipag-pray ang mga kapatiran ng lalamig at sana kung marami man po tayong hindi nakakasama kapag araw ng linggo, sana kayo na-encourage pa rin. Hindi kayo nanghihina, hindi kayo pinanghihinaan na ay, ayoko na. Kakunti na natin sa church. So, sana tayo po ipatuloy na maglingkod, sundin ang kalooban ng Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So, yun po makikita natin, no regrets, no reservations, no retreat. Tayo po lahat ay tumayo. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli salamat po sa buhay po ni Prophet Elisha, sa kanya pong ginawang paglilingkod po sa inyo. Tunay na ang inyong pong mga salita ay patuloy na nagiging hamon at nagiging pagpapala sa amin. Salamat na kami po'y patuloy mo pong pinalalakas spiritually at dinadagdagan ang aming pong pananampalataya. Marami po kaming pagkukulang, pero ganun pa man kayo po'y nananatiling tapat sa buhay ng bawat isa. Salamat sa umagang ito sa mga kapatiran na nandirito ngayon. Dalangin ko po na patuloy mo pong i-bless, pagpalain ang kanila pong buhay. Dagdagan at palakasin ang kanila pong pananampalataya. Nawa, magkaroon po kami ng desire sa aming pong puso na marami pa kaming magawa sa iyo, sa aming pong paglilingkod, na marami pa po kami maabot ng mga kaluluwa para sa iyong pong harapan. Salamat na mga kapatiran na nandirito ay sila po ay nagpapatuloy na sa kabila na sila po ay malayo ang mga pinagmulan, sila po ay nandito pa rin. At salamat din po na kayo po sa patuloy na nangunguna sa lahat ng aming pong gagawin. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami, pamanahan sa lahat ng aming gagawin, pagkalooban ng knowledge at wisdom, understanding sa inyong banal na salita. Nawa po, Panginoon, patuloy mo po kaming gamitin para sa iyong kaluwalhatian at kami po ay maglingkod ng tapat at buong puso hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon Jesus. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papurit at salamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.